Kahit isa sa allegation na binasa ni Secretary Abalos dito sa Senado, sa Korte ng galing, malicious, bastos yon. Public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. He is the Secretary of Interior and Local Government. Therefore, he should have high moral as well as legal ethics to refuse such favor, Your Honor, directly or indirectly, because public office is a public trust. Ako po ay hindi nag-solicit. Never ako nag-solicit. At hanggang ngayon, wala ako natatanggap ni 5. Sabihin na natin yung sinasabi ninyo, matagal, etc., etc. Kaya naman tumagal to, hindi siya sumusuko eh. Di pa sukuin nyo si Pastor Kibuloy. Kaya nga nagkaroon tuloy ng warrant of arrest eh. Mr. Chair, wala akong interest dito. Hindi ko naman kilala si Pastor Kibuloy eh. Nagkataon lamang na trabaho ng pulis na hanapin siya. Ngayon, yung sa amount, pagpalagay natin, amount 10 million. Ito lang masasabi ko po. Walang kahalagahan, walang katapat na halaga ang puri ng isang bata. Kung totoo man ito, walang katapat na halaga yun. Harapin na lang niya ito. Ganun lang kasimple po ito eh. Bakit ba tayo nagkakagulo-gulo? Kasi ayun sumuko eh. Sumuko siya tapos po lahat na usapin na ito. Ganun lang po kasimple lang eh. Because they attack our compound unnecessarily using excessive force. Nagkataon lang, hindi nila nagawa yun kay Pastor, kaya they were not successful in doing so. Alam na natin po yung nangyari. Ang pangalawang tanong dito sa hearing na to, kung tama ba, legal ba yung bounty na 10 million para kay Pastor na hindi pa po siya convicted sa korte, yung binasa ng DILG, masakit pakinggan kasi walang katotohanan. Alam namin yon. Personally, 40 years kaming kasama ni Pastor. Kahit isa sa allegation na binasa ni Secretary Abalos dito sa Senado, sa Korte ng galing, malicious, bastos yon nang galing sa bibig niya. Sabihin ko rin, kasi nga allegation yon, walang katotohanan in behalf of the kingdom. Ang ngayon sa korte, pwede ba balikan natin? Although bastos nga si Senator Abalos sa sinabi niya kasi kinote niya yon dito sa committee, hindi naman kasali. Malicious nga. Pwede po balikan natin kung excessive ba yung force na ginamit nung June 10 kasi nandito yung ground commanders at kung legal ba ang pagpatong ng 10 million pesos sa ulat. Sinabi pa ni Secretary Abalos na wala siyang nahawakang pera, meron lang daw tumulong. Di ba ang tanong namin noon, sino itong private citizen na tumulong para mahuli si Pastor? May galit ba siya kay Pastor? Meron ba siyang, gusto ba niyang kunin si Pastor at patayin si Pastor? Kasi when you put the bounty of 10 million pesos sa ulo ng isang tao na hindi convicted na kahit anumang korte dito sa pamahalaan o dito sa ating bansa, yun nga, mas masahol pa siya sa pinakamasahol na terorista at killer dito sa bansa. And Pastor Kibuloy, hindi pa siya convicted. Di ba sinabi na namin balik-balik kay Pastor? Meron lang nakikialam na Amerika. O yan, sinabi din ni Secretary Abalos na conspiracy. Sa Amerika nang galing yung korte. Yung kaso, dinala dito sa Pilipinas. Kaya lang naman ang sabi lang talaga ni Pastor, haharapin niya ito. Haharapin niya. Kahit sa ang korte, haharapin ni Pastor. Gusto ni Pastor Kibuloy, harapin itong kasong to para matapos ng kasinungalingan. Kilala namin si Amanda, nakakahiyaman, babae siya, pinutatahan namin siya para hindi siya mapahiya sa mga allegations niya. Pero ganito kabastos itong dito sa Senado, tapos gaganon nila aming Pastor. Yes, Take it sitting down. Okay. Tone down your voice. Sir, Tone down your voice. kasi ganun din si Abalos. So Sir, sir, Mr. Chair? balikan natin yung excessive ba? Nandito yung ground commanders. Gusto lang po namin matapos yun. Before I recognize Secretary Abalos, DOJ, can you respond? Is putting a 10 million bounty on the head of Pastor Kibuloy legal? Yan ang tanong natin. Thank you, Mr. Chair. Go ahead. First of all, let's just make a distinction between the term bounty and the term reward. Okay, reward. This is a reward, not a bounty. A bounty is for people who should be arrested because they are convicts of a crime or they have outstanding warrants of arrest. This reward covers many things, not just the arrest, but information on the whereabouts of the various accused, no? Kasama na din po doon si Pastor Kibuloy.
Naghain po kami ng opinion sa committee na to at doon sa opinion, sinabi naman namin doon na legal. Legal ang pag-alok ng pabuya o ng reward sa mga individual na makakabigay ng impormasyon upang maaresto na makakatungo sa aresto ng isang tao. Bakit po ito legal? Unang-una, kasama ito sa trabaho namin sa justice sector. Dapat namin ipatupad ang mga criminal laws natin at hindi ito mapapatupad kung ang mga akusado ay hindi matatagpuan. Bukod doon, maliwanag naman sa ating sistema na hindi bawal. Hindi bawal ang pabuya para mahanap ang isang akusado at madala sa husgado ang isang akusado. Kumbaga, marami pang ang batas na malinaw doon na maaring magbigay ng pabuya sa mga tao na nagbibigay ng impormasyon. Kasama dito ang National Internal Revenue Code, ang Customs Modernization Act, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. At di namin na-cite sa aming opinion, kasama din ng Anti-Terror Act dito. So kumbaga, hindi lang bawal magbigay ng pabuya. May mga batas talaga tayo na nagsasabi na maaari magbigay ng pabuya. Okay, next question. Kung ang pabuya, how about the source of the reward? Legal ba na manggagaling sa mga private individuals or it should come from government funds? Wala namang distinction sa mga batas natin sa source, no? Sa source ng pera na magagamit bilang pabuya. At kumbaga ang mga pribadong mamamayan, may role din sila sa ating justice sector. Kumbaga may 5 pillars of the justice sector, no? Kasama dito ang law enforcers, ang prosecution, ang korte, ang mga kulungan, at kasama din ang komunidad. At nasa interest din ng ating mga mamamayan na maipatupad ang ating mga criminal laws. So para sa amin sa Department of Justice, wala pong masama kung magaling sa mga pribadong individual ang salapi na gagamitin para sa pabuya. Go ahead, Senator Robin Hood Padilla. Maraming salamat po, Chairman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Peace be with you. Assalamualaikum. Po, meron na po akong tanong kay Yusek na Nicolas Felix T. Sir. Opo. Sir, may ano lang po ako. Kasi sabi nyo, ang sinasabi ng batas, maganda po yun, ang sinasabi ng batas ay pwede ang private individual. May tanong lang po ako, hindi po ba maabuso ito? Kasi halimbawa, meron kang kaaway, gusto ka lang masabit, yung kaaway mo, ginawa lahat to, mapera, tapos magbibigay siya ng, kailangan po ba linangin namin yung batas at siguraduhin ba? Ano po bang inyong maisasuggest? Sige, salamat po, Senador. Ang pabuya naman, nakasalalay yun sa criminal na complete, no? Sa criminal na action. At hindi naman natin basta-basta mabibigyan ng pabuya ang isang tao kung wala namang warrant of arrest, kung wala namang kaso na hinaharap ang mga subject ng pabuya. Opo, na sumasang-ayon po ako doon. Ang punto ko po, Yusek, ay halimbawa, ako lang po, nag-away po kami ni Senator Bato. Isang araw, hindi natin alam, pinakasuhan ako. Dahil siya ay nasa kapangyarihan, ako ay wala sa kapangyarihan, gumawa siya ng paraan. Ngayon, hindi ko alam na may kinausap din siya. Sinabi niya doon sa kausap mo, pare, ikaw ang ng pera dyan, ng reward. So meron na siyang sariling motibo po, di ba po? Hindi po pwede. Ako po yung nagsasuggest para kami po yung makagawa ng batas. Hindi ko po kayo tinuturuan. Kayo po ay resource speaker. Kayo po ang magbibigay sa amin ng idea bilang kayo tiga DOJ. Sa tingin niyo po ba doon sa batas, may kulang? Na kailangan ilagay natin doon sa batas na una, kilala natin kung sino tong nagbibigay ng pabuya na ito ay walang pansariling interes na mapahamak yung tao. Yun lang po ang ibig ko pong sabihin. Maaari po natin tingnan yan, no? Siguro mas maganda i-consultahin natin yung mga privacy experts natin. Kasi nga yung identity ng donor, maaaring consider to na confidential information. At siguro kung mamumungkahi ko po, mag-imbita po tayo ng resource person mula sa National Privacy Commission upang mabigyang linaw to.
Opo, napakaganda po niyan. Siguro maganda din kung sino po yung inireklamo. Dapat siguro, para po sa akin, alam niyo po kasi ang batas dapat sa konstitusyon ang linaw na ang isang tao na pinagbibintangan dapat ibigay natin ng full force na siya din naman ay mabigyan ng due process. So malinaw po yan, sir. Alam niyo naman po yun. Yun lamang po, parang sa akin lang, meron lang baka magamit. Ang batas po, ginagawa na po natin yan. Di ba po, naglilinang tayo ng mga batas para proteksyonan lahat. Kaya maganda po yung suggestion ninyo. Recorded naman po yun, Chairman. Makapag-usap po tayo kung paano natin liliwanagin yan sa batas para ang lahat ng karapatan ng Pilipino ay napapangalagaan. Maraming salamat po, Yusek. Kaya nga, pulapan ko lang yung sinabi ni Senator Romeo Padilla. Para sa iyo, Yusek T. Halimbawa, yung nga, sabi niya, ako magkakawarrant of arrest. Or ikaw, magkakawarrant of arrest ka. Tapos ngayon, kasi ang nakalaban mo, may nasagasaan ka na malaking tao. Ngayon, malaking tao yung mayaman. May pera. May kapangyarihan. Mag-offer siya ngayon ng reward para mahuli ka. Well, it's perfectly legal. As you said, wala tayong problema dyan. Pero yung ethical aspect, moral aspect of that act, na sabihin mo na ganito na pala ang hustisya natin sa Pilipinas. Mayaman yung kalaban ko. Mabilis akong nahuli. Of course, wala akong question. May warrant ako Pero yung ang pagpatakbo ng justice system ay driven by reward na nanggagaling mismo sa kalaban ko. Di ba? Unfair para sa'yo, di ba? Parang unfair naman itong hustisya na ito. Mabilis akong nahuli dahil mapera yung nag-complain sa akin. Regardless kung ano yung kaso ko. Halimbawa, inagawan ako ng lupa. I was oppressed. Mayroong opresyon. Inagawan ako ng lupa ng tao na yan. Because magaling siya, mayaman siya, kayang-kaya niya akong palabasan ng warrant, nakasuhan ako. Ngayon, siya pa magpuput up ng reward against sa'yo. What do you think? As a ordinary citizen, mukhang merong hindi tama, mukhang legal nga, kung legal. Pero para sa atin, ethically, morally, ano tingin mo? Para sa amin po, Senator, Mr. Chairman, yung reward, ibang usapan ng reward doon sa kaso. Yung due process naman, doon sa kaso dumadaan yun Kung, I'm not talking about the case. Yung pagbibigay ng reward lang ang tinatanong ko, personal mo na opinion. Kung ikaw ngayon ang hinahanap ng batas, kalaban mo nga may pera, kaya niya mag-put up ng reward. Magbibigay siya ng reward ngayon. Anong feeling mo? Ang opinion po namin, hindi po pinagbabawalan ang pabuya at kumbaga dahil nga ang komunidad I have heard your point already. Legal, from the legal point of view, it's perfectly legal. Wala akong problema. Tatalo lang ko sa iba yung about personal, moral, ethical. Tao tayo hindi ba tayo lahat abogado? Tao tayo. Nagkuhan lang tayo ng tama ba ito? But anyway, we stick to what is legal. Yes. Pagdating sa usapan dito, ako lang, I am just approaching you sa human side. Okay? So, thank you. Attorney Torion, raising your hand. Yes, Your Honor. I would just like to politely respond to the statements made by Secretary Abalos, Your Honor, as well as Undersecretary Felix T. that this is not disallowed. In effect, this is legal. With due respect, I disagree. Because the provision of Section 7D of Republic Act 6713 is very clear, Your Honor, with due respect to our Honorable Secretary. And that during the press conference, he clearly said that there is this reward, implying implanting into the minds of the people that he already received it. But he clarified it today that he did not receive the award yet. But if we read the law, Your Honor, the clear letters of the law state, public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly
So even indirect acceptance, therefore, Your Honor, is covered within the great prohibition under Section 7D. And what are those disallowed to be indirectly accepted or solicited? Any gift, gratuity, favor, Your Honor, entertainment, loan, or anything of monetary value. The fact that the Secretary, Your Honor, entertained the reward is in effect an indirect favor that he granted upon the person unidentified to put up this award. And this is even made graver, Your Honor, in the light of the fact that this was done in the course of his official duty as the supposed implementer of the law, or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. He is the Secretary of Interior and Local Government who manages the entire gamut of government operations insofar as law enforcement is concerned. Therefore, he should have high moral as well as legal ethics to refuse such favor, Your Honor, directly or indirectly, because public office is a public trust. Any air of suspicion must be prevented, Your Honor, to be accorded to him. So therefore, if we read cases regarding the Villanueva case, Office of the Ombudsman versus Maria Rowena Regalado, Your Honor, it is very clear that any air of suspicion, if you are a public officer, especially in the case of Secretary Abalos, who heads the PNP, Your Honor, he has direct administrative supervision over the PNP. He commands them, Your Honor. Then he should have exercised that becoming modesty to entertain directly or indirectly any favor from any person, because that would cast aspersion insofar as his reputation. It is illegal under the law, Your Honor. That is being said with due respect, Your Honor. Yes, Attorney. Before I recognize Secretary Abalos, pakibasa nga ulit yun, yung sinabi mo kayo na gratuity, favor. Public officials shall not solicit or accept directly or indirectly. Yung word na indirectly eh. Okay, so Yung sasabit eh. Any gift, gratuity, favor. Gratuity, Favor, entertainment, loan, or anything of monetary value. An award has a monetary value. Then he is prohibited from entertaining that directly or indirectly because it has monetary value, especially in this situation, Your Honor, that it is in the course of his official duty. That is Section 7D, Your Honor, or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. He is supposed to implement the law. Now, he has already invited reward hunters, if you don't want to call it bounty hunters, Your Honor, to go after Pastor Apollo Siquiboloy, even if our motion for reconsideration with the Department of Justice is still sitting, Your Honor. Even if the Department of Justice has not acted upon the case for 4 years, Your Honor, and all of a sudden, it was resolved in the height of the Senate investigation by Senator Hontiveros, Your Honor. And there is now a warrant of arrest, and we are still questioning the validity of the warrant of arrest, Your Honor. And now, the good secretary is offering the reward from private persons. Note, Your Honor, that PNP did not even offer an award. Why, Your Honor? Because they have their own NAPOLCOM memorandum circulars as to what are the requisites before you can put up an award. That is NAPOLCOM Memorandum Circular 2019 as amended by NAPOLCOM Circular number 2021, Your Honor. That's 063. So therefore, Your Honor, the NAPOLCOM is governed, Your Honor, by certain rules as to when you can offer our reward. Yet, the Secretary of Interior and Local Government is, all of a sudden, is entertaining and is even announcing to the whole world this reward system which is not in accordance with the NAPOLCOM circular, Your Honor. Thank you. Thank you. You may respond, Secretary Abalos. Yes, Mr. Chair. Unang-una, sana napakinggan ni Atty. Torion. Nakikinig po ako. Yes. Yes. Dapat lang makinig ka. Ngayon, number 1, ako po ay hindi nag-solicit. Never ako nag-solicit.
At hanggang ngayon, wala ako natatanggap ni 5. Wala. Hanggang ngayon po, Mr. Chair. Pangalawa, napakaklaro ng sinabi ng Department of Justice. Andito ngayon ang DOJ. Pagdating sa batas, dapat tignan natin ang sinasabi ng Department of Justice at klarong-klaro ang sinasabi ni Yusek Nicolas Felix T. tungkol dito. At pangatlo, sabihin na natin yung sinasabi ninyo, matagal, etc. etc. Kaya naman tumagal to, hindi siya sumusuko eh. Di pasukuin nyo si Pastor Kibuloy. Kaya nga nagkaroon tuloy ng warrant of arrest eh. Matitigil lamang to kung siya'y harapin niya ito at sinasabi nyo naman kanina, hindi ko naman sinasabi, klaro naman sinabi ko, he is deemed to be innocent until his guilt is proven. No? So dapat lamang ito. No? So yun naman po ang aking sagot. And let it be on record na yun po ang posisyon ko rito. Thank you so much, Your Mr. Honor. Chair. Just a quick Thank you, Secretary Abalos. You may respond, Atty. Torion. with due respect to Secretary Abalos, the problem with this explanation is not it only covers one half of the law. What is prohibited, Your Honor, is that public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. The fact that he announced it, Your Honor, even if we say that he did not physically accept the money, but offering the word is already an indirect acceptance of that favor, Your Honor. So therefore, it is covered by the law. And being a high officer of the government, he should have exercised the becoming modesty. Pare, baka bawal ito kasi public official. Baka may kontrata ka sa akin. Baka sasabihin, tatakbo ako ng senador. Baka sasabihin na magsusuporta ka sa akin kasi may kontrata ka sa akin. All of these are being covered within our rules, especially in the light of the fact that Section 3C of RA 3019 likewise prohibits this, Your Honor. That is our only concern here, especially in the light of the fact that we are even questioning the finding of probable cause. The motion for reconsideration, Your Honor, is still pending with the Department of Justice even until now. Yet they allowed the warrant of arrest to be issued. They allowed harassment in the Kingdom of Jesus Christ structures every day, Your Honor, where policemen would be jogging at 5 o'clock in the morning, full of with full battle gear, Your Honor, only clearly to show that they are harassing our members. That is our point, Your Honor. Thank you, Atty. Torion. Yusek Kati, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Nais rin namin sumagot dun sa dalawang sinabi ni Atty. Torion. Unang-una tungkol dun sa RA 6713 na sinasabi niya linabag ni Secretary Abalos. Maliwanag naman sa ang pabuya, ang pera, ang salaping maabing mabigay sa DILG, pinapalabas ni Atty. Torion na ito ay suhol. Hindi ito suhol. Maliwanag sa batas na ito ay magiging suhol kung binigay ito or inulik ito para sa isang pabor. Hindi man nagbibigay ng pabor si Secretary Abalos. Ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin, ang aming tungkulin na may patupad ng ating mga batas. Ang pangalawa gusto naming sagutin ay ang pagsabi niya. Ang sinabi niya ng DOJ daw ay nagkamali dahil hindi namin na-actionan agad ang appeal laban kay Pastor Kibuloy. Itong issue na to, unang-una, nasa korte na to. Kumbaga, kung gagamitin natin yung sinabi ni Atty. Torion kanina, sub judice na ito. So, kumbaga, sinasabi niya na si Secretary Abalos, linalabag ang sub judice rule, ngayon, ginagawa din niya. At bukod doon, ang korte mismo ang nag-issue ng warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy. So ibig sabihin, para sa korte, may ebidensya at walang mali ginawang ang DOJ doon sa pagdesisyon sa kaso ni Pastor Kibuloy. Yun lang po, Mr. Chair. If I may, Your Honor, Thank you, Atty. Yusek T. with due respect po, Atty. Torion, go ahead. Undersecretary Te, wala po akong sinabing suhol. Ang sinabi ko dito, yung public official shall not solicit and accept directly or indirectly any gift, gratuity, or favor. Wala po akong sinabi. I just quoted the law as it is, Your Honor. And with due respect to Secretary Abalos, baka meron talaga sipyat po dito. No? Kasi nga, yung Napolcom nga,
Meron nga silang clear parameters na-explain ko na last hearing po, yung NAPOLCO Memorandum Circular. Kaya siguro yung PNP hindi put up ng reward. Because if we will base it on their parameters, Your Honor, yung pinakamataas nga si Sahiron ay 6.7 million lang ata. Si Pastor Kibuloy, 10 million. Oo. So, even if we base it upon the parameters of the NAPOLCO Memorandum Circular, which actually has its own committee, Your Honor, committee on reward. No? They have their generals who will discuss these matters and apply the parameters before they would come up with the reward. They did not even put up that reward. Why? Because Pastor Apollo Kibuloy would not fit into the parameters set by the NAPOLCO Memorandum Circular. And then, sinabi ko na nagkamali ang DILG. Hindi po ako nagsabi nagkamali. Although, nag-file kami ng motion for reconsideration po sa DILG kasi sa tingin po namin, medyo kailangan po yun wastuhin. Pero yung sub judice rule, alam ko po na si Undersecretary alam niya na if you are only discussing as to what happened, as to the procedural incidents of the case, that's not sub judice. But if he has a jurisprudence, Supreme Court decisions which can enlighten me, I am willing to learn, Your Honor. But as of my reading, Your Honor, that is not sub judice. Sub judice happens when you now narrate the declarations of a particular person in his affidavit and ascribe it to be rightful, just like, with due respect to Secretary Abalos, just like what he did a few minutes ago. That's sub judice. Yeah, okay. Thank you. I just would like to state for the record that the sub judice rule does not apply in any legislative inquiry. It was already ruled by the Supreme Court. Kung kinakailangan namin yung mga impormasyon na yan galing sa ating mga resource person, sub judice rule does not apply according to the Supreme Court. Kung required yan ng committee. But before I recognize you want to ask question? Okay. After you, Secretary Abalos. Attorney Torion, if you're wondering why, bakit yung sa PNP yung pinaka violent na terorista ang nakalagay lang doon, as you said, 1.2 million? Or ilang milyon ba yun? Pinakamataas? 6.7 million. Pinaka-Sayron, 6.7 million. I-compare mo ngayon kay Pastor Kibuloy, 10 million pesos. Itong 6.7 million, government funds ito, kaya limitado. Maraming pera ang PNP, baka mga 20 million pa yan kung sobrang pera na PNP. Pero limitado ang pera ng PNP, kaya kinakalibrate lang ng PNP yung pagbigay ng reward. Pero itong dito sa nag-offer kay Secretary Abalos na mga civilian entities, baka mga mayayaman, may kaya, so they can put up more money. Pakinggan muna natin after Senator Ruben Padilla, will recognize Secretary Abalos. Go ahead, Senator Padilla. Maraming salamat po. Gusto ko lamang po uli-balikan si Yusek Nicolas Felix T. Kasi po, kasalukuyan na po kami nag-uusap ng aking legis para po kung ano pa yung pwede nating gawin doon sa batas. Gusto ko lang pong linawin uli, parang verification lang po kanina sinabi nyo kasi iba pa rin ang bounty at reward. Yung bounty po para sa convicted. Yung reward para po sa accused pa lang. At pwede din po reward sa impormasyon lang. Informasyon lang. Gagawin na ng akusado. Opo. Yung pero, sige po. I would like to correct you, Senator Ruben Padilla. Ang nakalagay doon sa konbiktado na mga terrorist, reward pa rin na nakalagay doon. Reward pa rin. So, ibig sabihin, actually interchangeable yung word na yan, bounty or reward, depende how you term it. Kasi nakalagay talaga sa PNP, reward. Please continue. Paano po yun? Pareho po ba ang gravity nun? Halimbawa lang po, nagtatanong lang po kami wala po akong gustong yun dito. Nagtatanong lang po kami para makagawa po kami ng tama kung ano yung kailangan ng batas. Opo. So paano po yun? Magkaparehas po ba ang gravity ng accused at ang convicted na? Yung force po na, yung strong arm of the law, pareho po ba yun?
Iba po yun. Iba po yun. Ang convicted, ano na yun, wala na po siyang presumption of innocence. So mas nakakabuti na mas karapat-dapat pa no, na maaresto ang mga taong nakatulan na. So masasabi po natin na kapag accused, hindi po kailangan ng force na matindi, na gano'n? Ano po ba? Coercive force lang ng gamit? O ano po ba? Walang distinction. Walang distinction. Basta pinaghahanap ka ng batas. Wanted ka, convicted ka, o accused ka pa lang, basta pinaghahanap ka ng batas. Parehas yan. Gano'n po. Nasa implementation na po yun, Mr. Senator. Sa ano po, nasa rules of court naman natin, sa rules of arrest, pag ano po, maaari pong gumamit ng necessary means ang ating mga layas habang ini-implement ng warrant of arrest. Apo. Salamat po. May tanong lang po ako sa ating mga kasama po sa KOJC. General, opo. Hindi po ba kayo nakaramdam ng parang medyo iba ang trato sa inyo ng batas? Magandang araw po muli. Salamat po sa tanong, Senator Padilla. Mula-mula po talagang wala na po kaming nararamdamang batas. Lahat po kasi hindi na po nabigyan ng chance si Pastor, kami sa KOJC. Magmula po sa kaso ng unang sa SMNI, wala na rin po. Puro naman po hindi naaayon sa batas yung paglilitis, yung pag-close ng SMNI. Ngayon kay Pastor po, sinabi na ni Pastor, si Pastor yung masunurin sa batas kasi nagtuturo siya ng mabuti sa amin. Hindi niya talaga to aatrasan. Hindi talaga. Kasi gusto niya talaga makakuha ng katotohanan. Kaso po, sa nangyayari po ngayon dito sa ating pamahalaan, wala po kasi kaming matanggap na yung parang justice, secretary. Kasi parang na-weaponize na po lahat ng agency sa DOJ, ang tagal ng kaso, binuhay, sineparate, dinagdagan, naging human trafficking na yung rape, naging may ngayon nga may amla na, may money laundering na freeze na yung mga assets namin. Lahat sa Kongreso, sa Senado, wala po talaga yun po yung nararamdaman namin ngayon. Kaya Sana i-exempt mo itong committee na ito. kaya nagpapasalamat po talaga kami for the first time. Salamat, nakikinig naman ang lahat ng buong kingdom citizen dito sa Pilipinas, maging sa buong bansa, buong mundo. Nakikiisa sila sa amin ngayon sa pagharap, kahit nung first na nabigyan talaga kami ng boses sa unang pagkakataon lang po talaga ito na, ay salamat, meron pa pala talagang nakikinig at magbibigay sa atin ng pagkakataon na maitama naman. Kaya papasalamat po talaga, malaki pong papasalamat namin Senator Robin in behalf sa lahat po ng KOJC. At ganun lang din po ang kanina naman talaga ang gusto lang naman namin malaman. So nagpo-usap tayo ng batas kung reward ba o bounty. For the sake sa amin din 'yon. Biglang nagkaroon ng patong sa ulo si Pastor. Kaya sa amin na sino 'yon? Magtatanong talaga kami, bakit meron kaibigan ba namin, kilala ba namin, o may kaaway ba si Pastor? Meron bang nagkaka-interest kay Pastor na mawala siya? Ganon. Bakit may influence ba si Pastor? Anong bang interest nila kay Pastor? Bakit ganon na lang talaga sila atat na atat? Grabe sila kung mangharas. Bakit si Pastor, ang dami namang problema ng Pilipinas, ang dami namang kriminal, ang dami namang mga drug bust nila na ayaw ko kung totoo o hindi. Bakit wala po yan? Bakit si Pastor, yun po ang nararamdaman namin ng buong Kingdom Nation. Nananahimik kami. Sabi nila nananahimik ang pulis. Kami yung nananahimik. Wala ibang tinuturo si Pastor kundi pagmamahal, kaligtasan, pagtulong, nation building ever since yun talagang advokasya ni Pastor Quiboloy. Bigla na lang nagkaganito pagkatapos sunod-sunod na po nung mawala po sorry for the pero nung matapos po yung ni PRRD, wala na po, naipit na po lahat talaga si Pastor, gipit na po si Pastor. So yun lang po ang gusto namin ipaabot sa lahat. Bakit po ganon? Kaya maraming salamat po in behalf po ng buong Kingdom of Jesus Christ, Senator Robin, Senator Bato, at sa lahat po alam namin marami pa rin matitino, marami pa rin naman talaga mabubuti ang puso sa ating mga leaders, sa lahat ng mga namamahala. Kaya we are taking this chance, ang pagkakataon na masiayos po lahat. Sabi naman ni Pastor, ulitin ko lang,
Kasi hindi na namin kasama si Pastor na haharap naman talaga siya kung ano yung korte. Yung natapos na kaso sa Davao, binuhay lang nila ulit sa DOJ, binuhay ulit nila sa Pasig at sa Quezon City, nahati pa. Haharap talaga si Pastor, wag lang po talaga yung wag lang talaga makisawsaw, wag lang talaga makialam ang Amerika. Kung wala lang dito lang talaga sa ating pamahalaan, dito lang talaga sa ating korte, makakaasa po talaga kayo na si Pastor. Pero hindi po namin siya ngayon kasama, pero hopefully nakikinig si Pastor at malalaman din niya itong mga nangyayari. Kaya maraming salamat po. Chairman. Kaya pala kami ng sitwasyon ni Pastor, ha? Sa akin, harapin ko lahat ng kaso dito sa Pilipinas, wag lang ICC. Correct. Wag lang di ba? Wag lang atin to. Kahit sinong korte dyan, file nyo dito, basta dito lang sa Pilipinas, wag lang ICC. Na walang jurisdiction sa atin. Tama You have the floor, Senator Padilla. May tanong lang po ako, follow-up lang po din kay Attorney Israelito Turion. Attorney, kasi pag pinag-usapan po natin kasi ang batas, may kanya-kanya po yan. Na siyempre, interpretasyon, galing po sa naratibo po ninyo, sa naratibo din ng, siyempre, ng gobyerno. Kayo na po ang tatanungin ko, sa palagay niyo po, Attorney, ano po ang kulang bukod sa sinasabing batas ng DOJ ni Yusek para ang mga tinatawag pong inakasuhan, yung mga accused, hindi naman parehas ng convicted? Meron po ba kayong nakikita o suggestion na pwede nating ilagay dun sa batas na yun? Wala po akong nakikitang kulang po, Senator. Ang nakikita ko lang ay siguro I understand Yusek trabaho niya yan, baka with due respect, baka ganun din talaga yung pagtingin niya. Pero kung basahin po natin yung Villanueva versus People, Your Honor, which likewise involves a violation concerning Section 7D, Your Honor. Doon po ay parang opisyal po siya ng opisyal po siya ng gobyerno. Tapos iniimbestagahan niya yung isang kooperatiba. Nagkuha siya ng loan. Iba naman yung transaction sa loan pero sa same kooperatiba pa rin. Kinestyon po siya, naging convicted po kasi according to the Supreme Court, para na po hindi ko gagamitin yung memory ko, baka magkamali pa ako at ako'y tao. Ang sabi po dito, the overarching policy objective of RA 6713 is to promote a high standard of ethics in public service. Accordingly, certain acts which violate these ethics, such as that provided under Section 7D, have been declared unlawful and accordingly classified as mala prohibita. Notably, RA 6713 exhorts that public officials and employees shall always uphold the public interest over and above personal interest. Thus, public officials do not enjoy the same autonomy as that of private individuals, and hence, usually normal transactions such as that of obtaining loans, as in this case, come with necessary restrictions whereby personal interests take a backseat for the sake of preserving the pristine image and unqualified integrity of one's public office. Kaya nga po, dito, pag-ibahin po natin, kasi po si Secretary Abalos ay Secretary of Interior and Local Government. He is practically the alter ego of the President of the Republic of the Philippines. And therefore, high ethics would have reminded him of Section 7D of RA 6713, Your Honor, because the purpose of this is to promote a high standard of ethics in public service nga. So, kumbaga, in the performance of your duty, may mga taong magmamagandang loob na Secretary, bigyan natin ng 10 million yan. Dapat, sana, hindi yung in-entertain. Kaya baka yung tao na yun, may ulterior motive against kay Pastor. Note na may MR pa si Pastor. Hindi pa siya konbiktado po. Baka naman meron yung kontrata, yung tao na yun. Or meron yung pakay sa gobyerno. Kaya dapat iwasan yan kasi violation po yan sa batas. Walang kulang ang batas. Nandyan po yan. Sandali lang sa'yo. Mr. Chair. Sir, sandali lang. Quickly lang kasi related dito sa sinabi ni Senator Benul Padilla, Human Rights Chairman Palpalatok.
Maraming Yes, go ahead. salamat po, Mr. Chair. Magbibigay lang ho kami ng ambag doon sa planong pag-aralan ni Senator Padilla tungkol sa reward system. Dahil ang pinag-uusapan ho natin sa ngayon ay dalawang klase. Yung sinabi ho ni Yusek T, yun hong mga reward na mga ibinibigay ng pamahalaan naaayon sa batas tulad ng sa tax code, anti-terror. Yung pondo ho nun galing sa pamahalaan. Ngayon ho, yung isang pinag-uusapan natin dito, pondo na contribution coming from the private individuals. Ngayon po, ang sa amin po, bagamat alam ko wala ho yatang batas pa tungkol doon sa mga contributions coming from the private individuals. Kaya magbibigay ho kami ng suggestion tungkol dito. Babanggitin ko lang ho yung Article 26 ng International Covenant on the Civil and Political Rights. Isa hong tratado na pinasok ng ating pamahalaan. Nakasad ho dito, all persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any grounds such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. Garantisado rin po ito ng ating saligang batas sa ating Bill of Rights. So, equal protection clause. Kaya ko binanggit ito dahil sa paggawa ho ng ating ng batas patungkol ho dito. Ang amin hong obserbasyon kasi kung wala hong guidelines na itatalaga ang ating pamahalaan, it may be subject to abuses by the power, by the state. So kung sakali hong gagawin niyo po itong batas na ito, ay magtalaga lang ng tamang polisiya upang magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa ilalim ng batas ang mga tao, regardless of na may tamang pamantayan kung paano bibigay yung reward or award or bounty sa tao. Maraming salamat po. Mr. Chair. Mabuti dito ka, Chairman Palatok. Salamat. You have the floor, Secretary Abalo, sir. Maraming salamat, Mr. Chair. Gusto ko lang ho mag-comment sa Senate na kaso ni Atty. Torion, Filomena versus Villanueva versus People, June 10, 2019. Malaking pagkakaiba po ito. Misplaced po ang kanyang kinote. Bakit? Ito po ay may akusado na convict dahil siya'y kumuha ng personal na utang na loan from a cooperative despite being assistant director ng kooperatiba. Kaya ang sinasabi ng Korte Suprema, ang mga public officials shall always uphold public service over and above personal interest. Mr. Chair, wala akong interest dito. Hindi ko naman kilala si Pastor Kibuloy. Nagkataon lamang na trabaho ng pulis na hanapin siya. Nakakagalitan na nga na hanapin lahat ng mga akusado eh. Ngayon, yung sa amount, pagpalagay natin, amount 10 million. Ito lang masasabi ko po. Walang kahalagahan, walang katapat na halaga ang puri ng isang bata. Kung totoo man ito, walang katapat na halaga yun. No? Kaya nga dapat dahil is still deemed to be innocent until is proven guilty. Harapin na lang niya ito. No? At meron tayong meron po tayong proseso po rito. Ganun lang kasimple po ito eh. Bakit ba tayo nagkakagulo-gulo? Kasi ayun sumuko eh. Sumuko siya tapos po lahat na usapin na ito. Ganun lang po kasimple lang. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Secretary Abalos. Unahin mo natin si Mr. Carlo Catil po, Carlo Your Catil. Honor, Minister po ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming salamat Yes. po, Your Honor. Sa pagkakataon pong ito. Hindi po ako lawyer, Your Honor. And Secretary Abalos is... Parang tayo. Opo, Unos si lang ako, Secretary Abalos po ay lawyer. Pero balikan ko lang po konti yung sa opening statement niya. Maraming salamat po, Secretary Abalos, sa pagbabasa po ng testimonya ni alias Amanda na puro kasinungalingan. Hindi mo po siya kilala, Your Honor. Kilala po namin kasi kasamahan po namin. At ayaw po namin ibulgar dito yung kabastusan at mga kasamaan na kababuyan na ginawa niya sa loob. Ayaw po namin kasi babae po siya.
Okay, kami po nakakalam niya. At nasa korte po yan, alam ko po bilang ordinaryong Pilipino, hindi po natin i-discuss po yan. Ito po, Attorney, Your Honor, and through Secretary Abalos, dito po tayo, kini-question po namin ang excessive pangaharas at panggigipit na ginagawa po ng kapulisan po under your supervision po. Wala po kayo doon during June 10 po at nandito po mga ground commanders, sila po ang nandun at kami po ang nandun. Alam po namin ano ang nangyari. And in your opening statement, sinusupervise nyo talaga sila. No, kung sinusupervise nyo po sila, alam nyo ba po, Secretary Abalos, na excessive force, ilang batalyon, platoon, Region 10, 11, 12, 13 ang pinaldon in different compounds. Pangalawa po, may namatay po na 2 katutulong bilaan because of trauma. Alam niyo po ba yan? Because sa ginawa po ninyo na hindi po included doon to search po ng compound. Hindi po compound ng King of Jesus Christ yun. Yun po compound ng bilaan tribe. Sinali po nila doon. Pag-search, tinutukan lang ba rin 4 a.m. in the morning. Pangatlo po, hundreds of children there sa aming compound were traumatized until now. Nagsisigaw nakakita ng police. May anak po ba kayo, Secretary Abalos? Nagsisigaw po, Your Honor. You do not direct your question Sorry po. another resource person. Yes Direct po. to the chairman. Yes po. Sorry po, Your Chair. Your Honor po. Na-traumatize po. Nanginginig po, nagsisigaw every time makakita po ng police because po sa ginagawa na. I was correct po, Your Honor. Hindi po namin kini-question ang trabaho po nila. Ang kini-question po nila, how did they conduct the operation? Itong ginagawa po na until now po, kinikasing na po kami dyan sa loob po ng compound. Sabi po ni Secretary Abalos, Your Honor po, Mr. Chair, according to him po, babagsak po daw ang Pilipinas pag hindi na gagawin ang trabaho nila. Hindi po. Babagsak po ang Pilipinas pag wala pong titindig sa katotohanan at marami pong takot laban po sa pang-aabuso po. Kaya po kami dito sa Kingdom of Jesus Christ, tatayuan po namin ito. Kahit po binigibit po yung boses namin, kahit po finifilter po ang lumalabas sa media. Nakikita lumalabas sa media, kami na po sa SMNI, di ba? At sa social media. Maraming salamat po sa tumutulong po. Yan po ang tanong namin kay Secretary Abalos. Alam niyo po ba na excessive po yung ginawa po ninyo? Alam niyo po ba yung panghaharas na ginagawa po nila doon sa amin? Maraming salamat po. Thank you. You may respond, Secretary Abalos. Yes, maraming salamat, Pastor. Aklaruhin ko lang. Hindi po ako, Pastor. Kingdom Minister po. I'm sorry. I apologize, Minister. Okay. Unang-una, para lang maklaro po rito, under the law, I supervise. Pero with regards to operational control, wala po tayong kinalaman dyan. It's purely a police matter. Pagdating po sa babae niyan. Ngayon, ganito lang po yan. Maraming katanungan tungkol sa excessive force, etc. Alam naman po natin na si Pastor is a well-loved person sa lugar po ninyo. Alam po natin yan, no? And we respect your belief. Kanya-kanya po tayong respetuhan po dito. Pero of course, alam nyo, basta masyado marami, kuminsan yung emosyon might go in the way. Magpalagay natin ang napadalang pulis, no? Ito po yung pinaliwanag sa akin, nagtanong ako after the operation Madala natin dyan 20, 30. No? Tapos ando ng daming tao with so much emotions. Siguro hindi mo masabi kung anong mangyari. No? Hindi mo natin masabi. So the only way to do it is probably, sabi nga nila sa akin, is magdala tayo ng contingent to show force. Pero, ito po importante. Pero, importante ang maximum tolerance. Importante, huwag lumaban. Importante, huwag mamaril. Importante, huwag maluntok. Tanggapin lahat. Nakita nyo at higit sa lahat, huwag pumatay. Nakita nyo naman, winawater cannon ng pulis. Kitang-kita yan. Pero may dinimanda ba ang pulis? Wala po kami pinadimanda, Minister. Wala po. Naunawa po natin because let's face it, pagdating sa ganyang operation, it's height of emotions Nangyayari po iyan. No? Kaya importante po dito talaga ang maximum restraint. Hindi bale sa mga sinabi po ninyo, okay? No, we will take note of that. At maraming salamat, sinabi po ninyo yan para matignan din naman namin at maano po namin na Minister. Okay. Thank you, Secretary Abalos. Thank you po. If you have observed, Secretary Abalos, during the last meeting, na-take up namin dito, na tila, ako, coming from me mismo as the chairman, I was the former chief of the Philippine National Police. Mahal ko itong mga police. Ako rin ay tubong Dabawinyo. Mahal ko itong mga taga-Kingdom of Jesus Christ, taga Davao ako, Dabawinyo ako.
Kaya I am caught in between. Kaya ngayon nakikita ko talaga, pagdating ko sa Davao, last weekend, umuwi akong Davao. Pagbaba ko sa airport, dumiretso kagad kami palabas. Paglabas, sabi ko sa driver, huwag kang kumaliwa, kumanan ka, daanan natin yung Kingdom of Jesus Christ. Titingnan natin. On the way, ang daming checkpoint. Sabi ko, U-turn ka. Pagbalik, checkpoint na naman. Tinanong ko yung mga patrolman, Dong, is that face mask part of your uniform talaga? Wala namang COVID ngayon eh. Bakit kayo lahat naka-face mask? Ano ba yan? Intimidating factor ba yan? Ginagawa ninyo? Ang patrolman, hindi makasagot-sagot. Sabi ko, alam ko you're just following orders. Part of your uniform ba talaga yan? Hindi makasagot yung patrolman. Anyway, sige lang, I will talk to your commanders. Kasi, ganito, Sir, DILJ, taga Davao ako. Ramdam ko yung sentimento ng mga tao ng Davao. Right now, kahit anong sabihin natin, talagang ang kanilang pagtingin sa pulis ay nagbago. Talagang imbes na matuwa, matagal nilang minahal ang pulis. Davao City Police Office, as I've said during the previous hearing, ilang taon yan, Hall of Famer, Best City Police Station of the Year. Dumating ang punto na hindi na yan pinapasama sa competition dahil palaging best, hindi na manalo yung ibang syudad. Ngayon, parang biglang bumaligtad yung pagtingin ng mga tao. Now, sabi ko, kayo, Colonel Marantan, you are the city director, you are trying to arrest 1 or 4 persons na ko-accuse ni Pastor Kibuloy. Siya lang hinahanap ninyo, di ba? But in doing so, you are alienating yourself from the rest of the community. Alam naman natin yung ating policing concept na the police is the community is the police. Dapat ang samahan natin dyan ay maganda. Pero ngayon, it pains me. I am a Davao City Police for the whole, for my whole life. Police ako ng Davao City, pero naramdaman ko talaga. Parang galit na yung mga tao doon sa kanilang local police. Kaya maganda na dito ngayon si Secretary Abalos. Because I was talking to General Torre at luckily wala siya dito. At nagpaalam siya, may letter siya na hindi doon siya makarating because of a very important matter. Ngayon sir, ikaw na lang kausapin ko. Pwede bang mag-adjust tayo sa ating ginagawa sa Davao? I'm not trying to impede your operation against Pastor Kibuloy because that is perfectly legal, covered by warrant of arrest yan. Pero yung pag-antagonize, mga tao feeling harassed, every time na lang may makita sa checkpoint dito, checkpoint doon, na hindi mo lang makita yung nameplate, naka-mask na ganun. Very intimidating, sir. I tell you, police ako. But at the same time, I am local, I'm a Davao local. Alam ko yung nararamdaman ko. Kaya pwede ba tayo mag-adjust na para maging friendly naman yung police? We're not stopping your checkpoint operations. You can checkpoint anytime you want, anywhere you want. But please, do it in a manner that you are not antagonizing the community. Yun lang pakiusap ko. I am a Davaoenyo. It pains me na ako, local police ako ng Davao. Tapos ganun, parang ang mga police na ang tinatakot na lang mga tao. Alam ko, police are you're just taking orders. Even the General Torres just taking orders. Even the Chief PNP is just taking orders. Ang sa akin lang is, ayusin natin. Dahil pag hindi natin ito na-address, darating ang punto na talagang baka mag-rebuild yung buong Davao City. Laban sa gobyerno. Laban sa PNP. Dahil ako mismo naramdaman ko eh. It pains me to see that yung matagal na namin na pinag-establish na relationship ng community at ng police ay ngayon biglang nasira. Yun lang sir, nakiusap lang ako sa inyo. Please adjust your operations in a manner na hindi antagonizing to the public. Yeah. Yun lang sir. Mr. Chair, maraming salamat sa pagsabi po ninyo, no?
And I will make sure, no, this is my own commitment, Mr. Chair, mag-uusap po kami nila Colonel Hansel, nila RD Torre, and pupunta po ako doon. I will see it for myself, but I'll assure you this, no, na lahat po ay magiging maayos po ang dapat ang samahan ng komunidad at ng pulis. Yun naman po ang layunin ng bawat isa po rito, no? I will go there, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, sir. Alam ko, you mean well as a Secretary of Local Government, Interior Local Government. Hawak mo yung kapulisan, hawak mo ang local government. And you've been a mayor. Alam mo naman siguro kung paano natin i-deal yung pulis pag ikaw ay local chief executive tapos parang binababoy ka na ng pulis para bang wala nang respeto sa'yo. Talagang maramdaman mo talaga, sir, na iba na ito. Something must be wrong. Something is behind all this happening. So, please, ayusin natin before this erupts. Sasabog ito pag hindi natin actionan. Dahil ang mga tao doon, galit na talaga. I'm just telling you as a resident of Davao City. Sinasabi ko na ito sa'yo para maka-adjust kayo, sir. Yun lang. Hindi kami nakiusap na ihinto ninyo paghanap kay Pastor Kibuloy. Hindi kami nakiusap na ihinto nyo yung checkpoint operations nyo dyan. Dahil that would be to the benefit of everyone. Pag may checkpoint, tuwang-tuwa kami noon. Dahil safe tayo pag may checkpoint. Pero pag ngayon, pag may checkpoint, piling intimidated mga tao, ano naman kaya mangyari? Nakamask na naman yung mga pulis. Walang, hindi makita yung mga pangalan. Kausapin mo, ayaw sumagot. I don't know how I think nasa iyo ang solusyon nito. Please act on this, sir. Yun lang ang hinintay natin. Mr. Chair, I assure you that binibigay ko po ang pangako ko sa inyo at sa mga tiga Davao, no? Lahat po ito, yung mga protocols, yung mga walang mask, yung mga pangalan, dapat nandyan, notifyan lahat kung ano nangyayari. Kasi kung hindi nila alam ng yung nangyayari, dyan nagsisimula yung suspetsahan Dapat alam nila bakit anong purpose po ito and we'll start this dialogue. I assure you that, Mr. Chair. I assure you that. Thank you, sir. Thank you, sir. Because alam ko, yung mga police na yun na gumagawa ng checkpoint, sama na si kalooban nila dahil taga-Davao rin sila Alam rin nila na ano feeling lang ng mga kapatid nila, ng mga parents nila sa mga ginagawa nila. They're not doing illegal. But they're just doing, to tell you frankly, improperly yung ginagawa nila. Bakit mag-checkpoint ka, palagi naka-mask, kailangan, tapos hindi makita yung pangalan. Yun lang sa akin. We must be friendly, Hansel. You must be friendly to the people. Kahit na hanapin mo si Pastor Kibuloy, I tell you, hindi kita harangin. Wala kami problema dyan. Do your job because it is your sworn duty. Gawin mo. But it is also your sworn duty to love the community. Am I correct? Ipakita mo. Mahalin mo yung taga-Davao. Huwag mo kalabanin yung mga tao doon. You reach out. Yun lang ang pakiusap ko sa inyo.